Sa kaugnay na balita, isusulong ng Department of Health ang pagpapatupad ng total ban o selective ban sa paggamit ng firecrackers sa bansa. Ito'y upang maiwasan ang nadidisgrasya tuwing Pasko at Bagong Taon. Base sa tala ng DOH, mas maliit ang bilang ng mga nabiktima ng paputok sa pagsalubong sa Bagong Taon na umabot lamang sa 804. Si Joseph Parafina ang ating tagapagbalita. Desidido ang Department of Health na isulong at ganap na may patupad sa lalong madaling panahon ang total firecrackers ban at selective ban sa fireworks sa ating bansa. Sapat na ang maraming nadidisgrasya tuwing panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon para di magdalawang isip na gawin ito bago mahuli ang lahat. Ang panindigan po ng Department of Health, no life is worth losing just because you welcome a new year. Hindi po kayang lunukin ng Department of Health yung pagkawala ng isang buhay dahil lang nag-celebrate ka ng Bagong Taon. Ipinagmalaki pa rin naman ng DOH na maliit lamang ang bilang ng mga nabiktima ng paputok ngayong taon, kung saan ay umabot lamang na mahigit na 800 sa kabila ng matinding kampanya na wala sanang madisgrasya tuwing nagpapalit ang taon. Kaya ngayong may nakukuha silang suporta sa Malacanang para isulong ang total firecrackers ban, walang dahilan para ipanghinaan pa sila ng loob hinggil dito. Iginit pa ng DOH Undersecretary na kakaibang pagtutok na ang gagawin nila ngayon para sa usaping ito. Di tulad ng dati na napag-uusapan lamang ang pagbabawal sa usapin ng paputok bago at matapos ang Bagong Taon. To come up with a collective and coordinated decision of all government agencies with support of course the President para po iban. No, iban. Kasi that's, of course, it will always be subject to political will. While waiting for the law, magawa na siya para hindi na siya patuloy na kumitil pa ng buhay ng ating mga kababayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.